Si Jose Rizal ay kilala bilang isang bayani, makata, manunulat, doktor at eskolar. Nakapag-aral siya sa iba't ibang bansa tulad ng Espanya, Alemanya at Pransya. Ang kanyang paglalakbay patungong Europa ay hindi lamang para sa kanyang pag-aaral kundi upang makakuha rin ng mas malalim na kaalaman at karanasan sa ibang kultura at lipunan. Ang kanyang pangunahing layunin ay ipaglaban ang karapatan at kalayaan ng kanyang mga kababayan mula sa pang-aapi at kolonyalismong Espanyol. Sa pamamagitan ng kanyang mga akda tulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo, ipinakita ni Rizal ang mga suliranin ng lipunan at nagsulong ng pagbabago sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kamalayan at pagtutulak sa revolusyon sa mapayapang paraan. Sa kabila ng kanyang maagang kamatayan noong Disyembre 30 taong 1896, ang kanyang alaala at mga ideya ay nananatili hanggang sa kasalukuyan, patuloy na nagbibigay inspirasyon at gabay sa mga Pilipino sa kanilang pakikibaka para sa kalayaan at katarungan. Sa paglalakbay ni Jose Rizal patungong Madrid, ang kanyang puso ay puno ng mga pangarap at pangamba. Sa kanyang paglayag patungong Espanya, naramdaman ni Rizal ang halos nagdadaluyong na emosyon. Ang mga tanong sa kanyang isipan ay naglalakbay din. Ano ang magiging hatid ng hinaharap? Sa wakas, dumating na ang araw ng aking paglalakbay patungong Madrid. Magsisimula na ang bagong yugto ng aking buhay. Ingat ka, Pepe. Huwag mong kalimutan na ipaglaban ng ating bayan. Saan ka man mapadpad aming kaibigan, tandaan mo kami dito sa Pilipinas. Mag-ingat ka sa iyong paglalakbay. Sana sa iyong muling pagbalik, ikaw pa rin ang husing aming pagkilan. Mag-ingat ka. Alam aming kaibigan. Paano niya haharapin ang mga hamon at pagsubok sa bagong kapaligiran? Subalit, kahit na may kaba at agam-agam, hindi siya sumuko sa pangarap na mag-aral sa Europa at maglingkod sa kanyang bayan. Paalam aking mga kaibigan, ang aking paglalakbay ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating bayan at sa ating mga mamamayan. Paalam, Rizal! Siya ay naghahangad na makamit niya ang kanyang mga pangarap sa edukasyon at sa pag-unlad bilang isang individual. Narito na ako sa Madrid, ang simula ng aking panibagong paglalakbay. Handa akong hamunin ang mga pagsubok na darating sa aking buhay. Ang paglalakbay ni Jose Rizal sa Europa, partikular sa Paris at Pransya, ay nagdulot ng malaking impluwensya sa kanyang buhay at pananaw. Magandang araw! Ito ba ang Louvre Museum? Oo, ito nga. Hindi ba't ka mga mangha ang mga likha na sining na rito? Tunay nga, ang gagaling ng mga pintor, nagbibigay buhay sa bawat obra. Sa kanyang pananatili sa Paris, si Rizal ay nagpatuloy ng kanyang pag-aaral sa medisina at filosofiya sa Universidad ng Paris at iba pang paaralan. Sa kanyang mga pag-aaral, nakilala niya ang mga kilalang intelektual at mga makabagong ideya na nagbukas sa kanyang isipan sa mga konsepto ng kalayaan, katarungan at pantay-pantay na Sa karapatan. wakas, narito na ako sa Paris. Ang lungsod ng ilaw, kultura. Sa bawat kalye at gusali ay may mga kakaibang pinto na aking matutuklasan. Sa Paris, dinatuto si Rizal ng iba't ibang wika tulad ng Pranses, Alemanya at Italyano. Ang kanyang pag-aaral ng mga wika at kultura ay nagbigay sa kanya ng mas malawak na pananaw sa mundo at sa kanyang sariling bansa. Pagkatapos ng kanyang pananatili sa Paris, nagtungo si Rizal sa Pransya, kung saan siya nag-aral ng ophthalmology o ang paggamot sa mga mata.
Sa kanyang mga pagsasanay sa Pransya, naging bihasa siya sa larangan ng medisina at nagsimulang magamit ang kanyang mga kasanayan upang makatulong sa kanyang mga kababayan. Ang paglalakbay ni Rizal sa Paris at Pransya ay nagbigay sa kanya ng mga kaalaman at karanasan na ginamit niya sa paglikha ng mga akda at pagsulong ng mga ideya para sa pagbabago ng Pilipinas. Patawad po, Ginoo. Ngunit, maaari po ba ako magtanong tungkol sa iyong paglalakbay patungo na po ba sa Armenia? Oo, totoo nga. Patungo ako sa Armenia upang palawakin ang aking pag-aaral. At mas ilalimang tumuklas sa mga larangan ng akademya. Isang iskolar nga. Tiyak na naglaan ka ng mahabang panahon sa Paris. Ang kolonyalismo ay nagdala ng progreso at sibilisasyon sa malalayong lugar sa buong mundo. Ang gastos, ang pagsasamantala ng lupang lipunan at ang pagsasailalim sa kanilang mga tao. Sa gitna ng kanyang paglalakbay mula sa Paris patungo sa Alemanya, si Dr. Jose Rizal ay natagpuan ang kanyang sarili na nakikipag-ugnayan sa isang usapan na tumagos ng malalim sa kanyang mga paniniwala. Ito ay isang mahalagang sandali na nagpapatibay sa kanyang pangako na ipagtatanggol ang karapatan at dangal ng kanyang mga kababayan sa harap ng kolonyal na pang-aapi. Maximo, handa ka na ba para sa ating paglalakbay? Oo, Jose. Sabik na akong makapasyal sa ibang lugar kasama ka. Ang paglalakbay ni Rizal at Maximo Viola ay nagpakita ng malalim na pagkakaibigan at pagtutulungan sa kanilang mga adhikain. Maximo, ito ang Paris, isang lungsod ng kultura at kaalaman. Dito tayo mag-aaral sa Universidad ng Paris. Napakaganda naman ang lugar na ito, Jose. Talaga nga bang ito ang lugar kung saan tayo mag-aaral? Dito sa Paris ay natutunan ko ang kahalaga ng edukasyon at kaisipan. Ko rin nakikita ang mga magiting na Pilipino nag-aaral din dito. Tunay nga ang sinasabi mo, Jose. Dito sa Paris, karapitan. Sa kanilang paglalakbay, sila ay nagtulungan at nagtaguyod ng kanilang mga pangarap at adhikain. Si Viola ay nagbigay ng moral at pinansyal na suporta kay Rizal habang ito ay nagtatrabaho sa kanyang mga akda at pag-aaral sa Europa. Ang pagtutulungan at pagkakaibigan ni Rizal at Viola ay nagpatibay sa kanilang mga layunin at nagbigay daan sa pagpapalaganap ng mga ideya at paniniwala ni Rizal sa pamamagitan ng kanyang mga akda. Ang kanilang samahan ay nagpapakita kung paano ang pagkakaibigan at suporta ay maaaring maging mahalaga sa pag-abot ng mga pangarap at layunin sa buhay. Dr. Rizal, ano po ba ang mga mahalagang pangyayari sa iyong ikalawang paglalakbay? Ang ikalawang sojourn ni Rizal ay naganap mula 1890 hanggang 1891. Matapos ang kanyang unang pagbisita sa Europa, bumalik si Rizal sa Pilipinas noong 1887. Ngunit dahil sa pangangamba sa kanyang kaligtasan at patuloy ng pang-aapi ng mga Kastila, nagdesisyon siyang bumalik sa Europa. Sa aking ikalawang sojourn, nag-aaral ako sa Universidad ng Madrid na kung saan nabuo ko ang saloobin sa Pilipinas. Dr. Rizal, paano niyo napagtanto na kailangan ninyong ipahayag ang inyong saloobin sa pamamagitan ng panulat?
Malayo ako sa ating bayan, kaya kailangan may maglakas loob para magpahayag ng saloobin para ikakabuti sa ating lahat. Ang kanyang ikalawang sojourn ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon na patuloy na magsikap para sa pagbabago at pagpapalaya ng kanyang bayan. Ito rin ang panahon kung saan lumitaw ang mga may akda na naglalaman ng mga kritikal na pagsusuri sa lipunan at pagmamahal ng Pilipinas. Tunay nga Rizal, ang iyong mga panulat ay nagdulot ng pagpukaw sa kamalayan ng mga Pilipino. Tama ka, Leon. Ipinahayag ko roon ang aking mga hinaing sa pamahalaan at ang aking pananaw sa kalagayan ng ating bayan. Salamat sa inyong mga suporta. Sa ating pagkakaisa, matatamit natin ang pagbabago. Dr. Rizal, ano ang iyong mga adikain sa iyong pag-uwi sa Pinas? Tindig para sa katotohanan at katarungan ay hindi dapat ipagkait. Sa aking pagbabalik, nais kong ipagpatuloy ang laban para sa karapatan at katarungan. Sana ay magpatuloy ang iyong mga adikain, Ginoo. Salamat sa inyong mga suporta. Sa ating pagkakaisa, makakamit natin ang pagbabago. Sa paglalakbay ni Jose Rizal, natutunan natin ang kahalagahan ng edukasyon at pagpapalawak ng kaalaman sa pagunlad ng isang individual at ng isang bansa. Sa pamamagitan ng kanyang pag-aaral at paglalakbay sa Europa, ipinakita ni Rizal kung paano ang edukasyon ay isang makapangyarihang sandata para sa pagbabago at pagunlad. Nagpakita rin si Rizal ng di matatawarang pagmamalasakit sa kanyang bayan. Sa kabila ng kanyang kahusayan at oportunidad sa ibang bansa, hindi niya kinalimutan ang kanyang mga kababayan at ang kanilang mga suliranin. Ang kanyang mga akda at pagkilos ay nagpapakita ng kanyang patuloy na pagkikibaka para sa katarungan at kalayaan ng mga Pilipino. Ang paglalakbay ni Rizal ay nagbigay sa atin ng mahahalagang aral sa buhay, ang pagpapahalaga sa edukasyon, ang pagmamalasakit sa bayan, at ang pakikibaka para sa katarungan. Ang kanyang mga aral at tagumpay ay nagpapahalaga sa ating pagkabansa at nagbibigay inspirasyon sa ating mga pangarap at handikain.